Tara, samahan niyo akong magluto guys. Una, i-prepare muna natin ang sibuyas, kamatis, siling haba. Yung isda ay pinachop na namin agad sa palengke. Hiwain lang natin ng julienne slices. Medyo mapurol na pala itong kutsilyo namin gawa ng hindi ko na ihasa bago gamitin. Medyo magalaw din ang ating chopping board gawa ng sariling sikap lang ang ating pag-video. Isunod naman nating hiwain ang kamatis. Sa 4 na hiwa lamang. Gawin nating 2 ang ilagay na kamatis. Ito nga pala guys ay mayaman sa omega-3 o maganda sa cardio at may vitamin C din ito at marami pang benepisyo. Search nyo na lang po ang iba. Isunod natin hiwain ang siling haba ng paslant. Ito na ang ating ingredients. Iset aside muna natin. Magtalbos muna ako ng kangkong, pwede gumamit ng kutsilyo o gunting depende sa inyo. After natin ma-slice lahat ito, ay ibabad natin sa tamang dami ng tubig at lagyan natin ng kaunting suka. Ibabad ng mga 5 to 10 minutes para mamatay ang mga germs or mga leche. Kung mayroon mang nadikit sa stem o leaves nito, pati na rin mga bakterya, lahat na ng bakterya. Habang naset aside naman natin ang gulay na nakababad, hugasan naman natin ang 4 na pirasong isda. After nyan, ay maglagay na tayo ng kalahating tubig sa ating kaserola. Lagyan natin ng tamang dami ng asin, wag dadamihan agad, para matansya pa natin ang lasa. And mahilig lang din kasi ako sa malinamnam. Kaya tama lang yan. Ilagay na rin natin ang mga ito at iset aside na muna. Ngayon naman ay ihanda na natin ang salangan. Sindihan na muna natin. Lumilingas na yan. Malakas lang ang sikat ng araw. Teka, ilalapit ko ang camera para makita nyo. Kunin na natin ang nakahanda ng isa lang na mga ingredients. Isa lang natin. Habang naghihintay na kumulo, ang isinalang natin ay pwede na nating hugasin ang kangkong na nakababad sa sukat tubig. Check natin. Hintayin muna natin na kumulo ito. Dahil kumukulo na, pwede na natin ilagay ang isda. Takpan naman natin ang hintayin kumulo ulit. Ayan, pwede na nating ilagay ang kangkong. I-push lang natin ng kaunti pababa, maging maingat upang maiwasan natin madurog ang isda at medyo uulan na nga. Kapag malapit na maluto ang gulay, ay lagyan natin ng sampalok mix para maging mas malasa ang ating niluto. Masyadong maasim na kapag iniubos ko ito dito, kaya kalahati lang ang inilalagay ko nito. I-mix lang natin ng maingat. Okay na to.